Pagka hindi tama yung pressure na nailalagay sa ating katawan, pwede talaga itong magdagdag ng problema, no? For Mm. example, kung may bleeding episodes pala kayo o kayo pala ay prone to bleeding episodes at masyadong mataas yung pressure, masyadong hard yung pressure sa inyo, maaari itong magdulot ng pagdurugo, no? At kapag ka nagdugo yan yung problema, no? Maaari magkaroon yan tinatawag natin ng internal bleeding at kapag ka nagkaroon ng sobrang blood loss, ito yung tinatawag natin na hemorrhagic shock. Maaari din po na magkaroon ng tinatawag natin na yung rhabdomyolysis. Itong rhabdomyolysis, ito ay yung rhabdo, ibig sabihin muscle, no? Yung rhabdomyolysis nito na nasisira yung muscle natin, na breakdown masyado. Isipin niyo parang na fraternity, no? Sa mga fraternity na hazing, Mm. no, na ang nangyayari, yung nababalita ninyo na kapag ka masyado nabubugbog, ganun din po, no? Dumadaan yan sa ating kidneys, nasisira yung kidneys, nasisira yung puso, nagkakaroon ng multiple organ involvement, no, Yes. nagkakaroon ng dysfunction at eventually ay nagkakaroon ng failure. Kaya pinakamainam ay mag-ingat po tayong lahat Mm. kasi kung hindi tama yung pagkakampasahe sa atin, maaari talaga tayong magkaroon ng problema dyan.